You know, sa aunties, oh. So, mga day ones, Ichiboy Atan nga na naman pala here. So, today is today that the day 2 of speaking in front of the camera. Day 1 nga natin is medyo karag-karag pa tayo doon. And tignan natin ngayong day 2 kung ganun pa rin. Real talk na to, my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope na women. Kung wala ka niyan, pwede mo namang kunin. So, ngayong video, para may gawin naman ako ngayon. So, ngayong video, para may gawin naman tayo sa vlog ko na ngayon is maglilinis tayo ng kwarto natin. So, siguro 2 weeks na akong hindi nakapaglinis ulit or general cleaning. Kasi every week or every Sunday dapat ako naglilinis ng kwarto ko kasi syempre mabilis alikabukan and alam mo na, dapat stay clean dapat lagi para yung utak natin is hindi madumi. Huh? So ngayon guys is, as you can see here, nakikita niyo yung kwarto ko, diba? Napakakalat. May kita niyan, ayun o. May mga baso pa, kung ano ganito. And eto. So samahan nyo nga pala ako sa vlog ko na to. And tara, day 2. Are you fucking ready? Let's fucking do this. Let's go. Ayun guys, may kita nyo. Oh, ano yan, hindi kayo mag-iisip ng masama. Ano yan, pang massage yan. Look, nag-explain. Ayan o. Sarap. Ito yung mga magugulong desk. Ayan. Diba? Napakagulo. Kung may sipit pa. Hayop na yun. So ito, magulong damitan. Then soon magkaaroon din ako ng drawer na maayos. Kasi tignan mo kalat-kalat. So napapamahayan siya ng mga lamokis. Kasi ito, bagong kortina. Bago yun boy. So, simulan na natin. Ito ang before. Nakita ba? Before. So, alam ko may magtatanong bakit kalahati lang. Bakit kalahati lang yan? Bakit niya ba kalahati yan? Siyempre, airpot ko, pinakailaman. So, maayos naman pag may pintura talaga. Kaso kinapos. Siyempre, wala siya magawa. So, pininturahan niya. So, anyways, pag may budget tayo, pipinturahan natin ito lahat. And comment down below kung ano yung gusto nyo. Kulay ng kwarto natin. Tara, simulan na natin. Pero bago ang lahat, syempre, patugtog. Hindi tayo makapaglinis na maayos na pag walang tugtog, walang sound trip, boy. So guys, matagal na hindi nalilinisan yan. And marami na rin yung sapot-sapot na fucking shit dyan. Kaya nililinisan din natin. Let's go.
Oh, ayan, okay na yan. Okay na yan, ganyan na lang. Pagod na ako ng hayop na yan. Di ba ako nakain Joke lang, Jinig, ang tatapusin natin to. Tapusin ko buhay mo. Wag. Shake back, tell a friend. Guess it's luck, 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 guess it's luck. I'm getting my stuff, cause money wants to see what's going on. What you want to what you want to is what I get. A little bit weak, so I'm like, I'm not gonna stop the heart, I'm gonna stop the heart, I'm gonna stop the heart, I'm gonna stop the heart, parang may sakit lang. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty. Without me, it's so empty. Without me, it's all gonna like. Guys, nagugutom na ang inyong lingkod. And kakain muna tayo. Ano? Niluto ko ang itlog, guys. Medyo malasado lang. Ayoko ng tostado. Wala lang, share ko lang. Nakasuli yan, par. So yun, guys, ang breakfast natin ngayon is dalawang itlog, tapos Milo, tapos saging sabak. Napaka-solid, diba? So what up guys, nandito na nga tayo ngayon sa Umutot Pa. At kitang-kita nyo naman itong bandana ko. Bandana no? Hindi, panyo ko lang na nandito kanina sa ilong ko dahil maalikabok kanina. At ngayon nandito na kasi gangster yung tugtugan natin kanina. And anyways, nandito ako sa kwarto ng ate ko na kung saan dito ko nilagay yung mga gamit ko para makapaglinis muna ako ng sahig doon sa kwarto ko. And ngayon lilinisan muna natin itong mga gamit ko. So papakita ko sa inyo. So what up guys, ito nga pala yung mga libro ko. And ito yung puro alikabok na dahil hindi ko masyado. Or isa lang yung libro na binabasa ko dito. And papakita ko sa inyo to lahat. So ito yung pamunas natin. Pinunit ko lang to sa sa punda ni mama. Ewan ko lang kung hindi magalit yung magtaka yun. Sinong pamunit na ito? Papakita ko sa inyo yung mga libro na binabasa ko. And i-recommend ko rin sa inyo. Unang libro syempre ito. Itong galing sa grade 11. Ayan. Libro to ng ng ate ko dati, na kung saan dito ako nagsimula at dito ko tinraining ang sarili ko magbasa-basa. Dahil nga sabi ko, kailangan masana yung utak at yung sarili ko na magbasa kahit yung mga basic lang. So sa mga nag-aaral diyan, basahin niyo yung mga libro niyo dahil ma-enhance niyo yung yung vocabulary niyo, yung pagbabasa niyo, yung pronunciation niyo, kaya basahin nyo kahit wala kayong wala kang ginagawa. Wala lang, dito lang talaga ako nagsimula. And kapag wala akong time, nagbabasa ako nito. Inaalala ko yung pagiging estudyante ko. Sana pala ginagawa ko. Eme? So, pangalawa naman guys is ang itong libro ni Bo Sanchez. So, shoutout sa iyo, Bo Sanchez. Ayan. Itong title, itong libro na niya na to, napakaganda nito about siya sa finance. The Abundance Formula
The 4 simple steps that make good people rich. So, dahil nga, ayun nga, gusto ko nga yumaman. Yung pangarap nga ako yumaman, kaya bumibili ako ng ganito. Actually, sa ate ko to, pero ginagamit ko rin dahil marami rin ako natutunan dito na kung paano mag-isip, kung paano mag-isip when it comes to money, kung paano mo ma-handle yung money mo, kung paano mo ma-manage. Basta, about dun lahat to. At the same time, maganda siya dahil Christian book siya. And marami kang matututunan and nakakonekta rin siya kay God. Kaya siguro yumaman din siya. So, ito yung pinaka ano niya. Earn as much as you can. So, you can give as much as you want. Tama nga naman, di ba? So, napakaganda ng libro na to. Ito yung pangalawang libro na binili ng ate ko. So, pangatlong libro, itong you know, How Successful People Think. Yan. By John C. Maxwell. So, kasabay kami bumili ng ate ko na to. Yung ate ko, sabay kami bumili. And ayun yung libro niya, yung kay Bo Sanchez. Ito yung libro na nabili ko dahil sabi nga nila sa mga motivational or sa mga interview na kung gusto mong baguhin yung buhay mo, kailangan mo munang baguhin yung utak mo, yung paraan ng pag-iisip. So, paano mo mababago? Diba? So, nag-search ako ng mga successful athletes, successful people, kung paano yung mindset nila, yung attitude nila, kung paano nila nakuha yung buhay na meron sila ngayon. So, dahil ito, marami rin ako natutunan dito. And maganda rin siyang basahin dahil Taglish siya. And maintindihan mo kung beginner ka or Pinoy ka talaga, hindi ka masyado nakakaintindi ng English. Basahin mo to. Ayun no. Basta madami to, maganda to. Example, ayan, number 1, pagyamanin ng big picture thinking. Puro dito sa libro na to, puro thinking ang usapan dito. Big picture thinking, focus thinking, creative thinking, realistic thinking, strategic thinking, at many more pa. So, I recommend this book sa mga atleta din. Dahil maraming example dito ng mga atleta dati na naging successful. So, sunod is itong libro, pinakasikat to. Ay, hindi naman siya pinakasikat. Isa sa pinakasikat na libro when it comes to finances and money, Psychology of Money. Para sa akin, medyo hindi ko siya naiintindihan pa. Dahil nga, masyado siyang, yung mga wordings niya dito, medyo malalalim at critical din. So, pero gagawa ko naman ng paraan. Kapag di ko alam yung, kunyari, yung chapter dito, si-search ko siya, tapos, or i-research ko yung words na hindi ko naintindihan, or i-search ko yung chapter na yun, kung ano ba yung pagkakaintindi nila. And, naintindihan ko na. So, ayun, may save money, wealth is what you don't see, yan. Ganda ng mga ano na to. Ayan, freedom, controlling your time is the highest dividend money pays. Talagang gusto ko talagang matuto sa money, finances, or ano pa. Basta, dahil naniniwala ako someday, papaldo ako. Kaya kapag pumaldo ako, kailangan na ma-manage ko na yung money ko. So next is itong Holy Bible. So, kung karamihan sa mga generation natin, nakakalimutan na magbasa ng Bible. And para sa akin, ang Bible is para siyang guide or cheat na siya eh. Cheat na siya sa buhay kasi lahat na nangyayari sa buhay ng tao nandito na. Lahat naranasan na, feeling ko. So, iisipin mo na lang kung paano. And ang Bible is ang takbuhan ko ng problema at hindi lang ng problema, kundi masaya din ako. Pag masaya, nagbabasa ako ng Bible. And pag nakakalimot na ako, feeling ko, puro kasalanan yung ginagawa ko. Kailangan ko bumalik, kailangan kong alamin ulit. Kapag naliligaw ako, kailangan kong bumalik dito sa Bible. Kapag naguguluhan ako, kailangan kong bumalik sa Bible. So, hindi ko ipinipilit magbasa ng Bible, pero personally, putik, malaking impact sa akin na itong Bible and si God, syempre. Alam ko, may mga kakilala ko dyan na talagang tarantado talaga ako or what, pero
ang importante is yung gusto mo, willing ka magbago, willing ka alam mo yun, willing ka matuto. Ayun yung purpose ng buhay para sa akin. Hindi yung dahil dati tarantado ka or what. Is yung, ang importante yung gusto mo talaga magbago. You know, naging motivational shit pa no. Ito, mga papel na pinagsusulatan ko ng mga notes or mga ideas na natututunan ko kahit sa books. May natututunan akong bagong words, sinusulat ko. And meron pa akong Biblia. Ito, matagal na to sa amin, bata pa ako. Ito naman Tagalog talaga to. Ito yung mga malalalim ng salita. Ang paborito ko dito is Kawikaan. Tapos itong libro ko, kakabasa ko lang kanina. Ito. Kaya meron pa siyang, hindi naman nun, meron pa siyang, kasi meron pa siyang kumbaga, ano ba tawag dito? Basta meron dyan. Yan. Maganda siya. Maganda siya basahin dahil ayun nga yung title. Ay, sabi ko muna yung title, okay? Yan. 100 Ways to Motivate Yourself. Change Your Life Forever. Steve Chandler. Yan. Maraming ways para ma-motivate ka. So, pwede ka kumuha dito ng idea kung paano mo makukuha yung motivation mo sa life. Hindi lang sa workout, hindi lang sa kundi sa buong buhay mo. Okay. Malaki rin tulong to dahil para sa akin, nawawala minsan yung motivation. Pero kahit papaano sa mga ganitong libro na meron ako, is naaalala ko kung paano ako nagsimula, kung bakit ako nagsimula, diba? So 100 ways, tinatapos ko pa rin siya. And next is itong libro, ay hindi siya libro, kumbaga siya, notebook siya na kung saan dyan ko sinusulat lahat ng ideas, lahat ng plano, lahat ng daily goals ko, lahat ng pangarap ko sa buhay nandito. Kaya kung maaari, ako lang nakakakita nito, ako lang tumitingin dito. Ewan ko kung nakita na ng mga kapatid ko to or what, or binuksan nila. Basta ang dami ditong learnings na tinake down notes ko sa mga influencer talaga. May kita mo talaga sa akin na gusto ko talagang yumaman. Hindi, joke lang. Gusto maging successful someday. So kung ano naman ginagawa ko. Hindi ko alam kung ano yung maging successful sa akin, pero hindi ko alam kung ano yung magpapasuccessful sa akin. Yun ang tamang word. Pero the best talaga, mag-take down notes tayo para ma-remind yung sarili natin na kailangan natin kumilos everyday. Di tayo pwedeng maging tamad. Di tayo pwedeng nakahilata lang buong magdamag. Kailangan kahit papano kumikilos tayo. So yun. At may papakita ko sa inyo guys. Itong memories of storage. Dito nakalagay ang aking loved ones. Na kung saan every month sa rin namin nagpipicture kami. Nagpipicture kami ng baby loves ko. And may kita niyo siya dito. Yan o. Yan. Diba? Yan, marami kami picture dito. And basbasan sana kami ng Panginoong may kapal na mas tumatag pa sa mga mangyayari pa. Ayun lang naman yung mga libro na meron pa ako. So kung may i-recommend kayo sa akin, comment down below dyan guys. And maraming salamat. And tapos na tayo. And aayusin na natin dun sa taas. Putik, nagkwento na ng buhay no. Ayun lang pala yung mga libro na meron na, libro at notebook na meron ako dito. And hindi ko pa naman lahat natatapos, pero sana matapos natin soon at marami tayong matutunan. Ayun ang importante sa life guys, yung may matutunan ka at magbago. You know, ako sasabihin ko sa iyo, di ako perfect. Hanggang ngayon di pa rin ako perfect. Pero I try to basta gusto kong i-try. English pa no? Basta gusto ko talagang i-try yung best ko every time na may gagawin ako. Gusto ko laging try yung best, ibigay yung best. Hanggat bata pa ako, gusto ko yung ganun, 'di ba? Ayun ang importante doon, guys. Ba't ko ba hawak to? Kasi ang tao, siya yung pinaka-top, ginawa ng Lord ginawa ng Panginoon dito sa mundo. So, kahit ano pwedeng magawa. 'Di ba nga? Yung cellphone nga, nagawa ng tao Yung mga malalaking bagay na napaka-imposible, nagagawa na ng tao So, ibig sabihin, yung tao is sobrang unlimited yung kaalaman natin. Kaya nga kulang yung 100 taon para sa mga tao
isipin mo kung hindi namamatay yung tao, sobrang lawak. Kunyari, hindi namamatay yung mga matatalino. Sobrang lalawak talaga yan. So, anyway, pero ganun talaga yung buhay. May namamatay, may nabubuhay. And may matalino, may bobo, may mababait, may masama. And may pogi, may pangit. Ganun talaga. And nandun ako sa gitna. Sa pogi, sa pangit. Nandun tayo sa gitna. Baroy. So, back to the topic. Maglilinis na tayo. And maraming salamat. Peace! So yun guys, ito. Napakalakot ng kwarto ko, no? Lalagyan na natin yan ang kutsyon! So yun guys, tapos na tayo maglinis after many years ago. Hayop na yan talaga. Pero kung makikita nyo, malaking improvement ang nagawa dito. Yun, no? Medyo umayos kahit nang mukhang ano kanina. Mukhang madungis. Kasi yan, tinanggal ko yung kama dahil naiirita ako sa kama. Ayan. Ganun pa rin, drawer ko. Malinis na yan. Ka nakailag sa ni-ready kong combo. Pareho lang tayo, inaabangan. Muli kami papakinggan. Ikaw na yung papanatan. Pareho lang tayo, inaabangan. Muli kami papakinggan. Pakat! Ayan o. Mga equipment yan. Ito, nilinis ko na rin yan. Nilinis ko na rin yan. Tapos yan. Thank you. So yun mga day ones, maraming salamat sa pagsama sa vlog ko na to. Day 2 of speaking ng Day 2 ng speaking ng Day 2 speaking in front of the camera. So yun, maraming salamat. And hanggang sa muli guys. Chicken pit out, power. And maliligo na ako.